paghilab ng tiyan, pagtatae ng malambot, minsan talagang tubig na lang, no? Pagsusuka, pare-parehas kayo ng sintomas. Malamang sa malamang ay food poisoning na ito. Yun pala ang ibig sabihin ng Oresol, no? Yes! Oral rehydration salts. Kung malayo ka sa mga pharmacy, nanghihina ka na, wala kang kasama sa bahay, pwedeng-pwede mo rin siyang gawin sa bahay. 1 litro ng tubig, pinakuluan o kaya po distilled water, 4 na kutsarita ng 1 kutsarita ng tunawin mo lang siya. Ang wag na wag pong gagawin ay agad magsa-self-medicate, iinom ng pampatigil, ng pagpupu. Actually po, yung pagdadayariya at pagsusuka ay nakakatulong para tanggalin yung mga toxins na nakain or nainom natin. Normal po yun na reaksyon ng katawan. Good day mga kababayan. Alam nyo, napapansin ko lately, ang dami kong kakilala na nagkakaproblema sa tiyan. Yung diarrhea, minsan may kasama pang lagnat. So, yun ang inspirasyon natin sa topic ngayon. At yan ay walang iba kundi ang tinatawag nating food poisoning. Ano nga ba ito? Anong pinagkaiba nito sa medyo humilab lang yung tiyan mo? Anong pinagkaiba nito sa medyo malambot lang yung pupo mo ngayon? Maraming pinagkaiba yan. Pero, kailangan natin ng isang doktor para mapaliwanag kung ano talaga nangyayari sa katawan ng tao as well as to give us tips kung paano gagamutin at paano iiwasan to moving forward. So with us today is our resident doctor and dedicated resource person, Dr. Bien Carmela Hanlas. Doc Bien, as usual, straight to the point, ano ba itong food poisoning na to? Ang food poisoning ay nangyayari kapag meron tayong nakain or nainom na pagkain o inumin na merong germs or merong mga toxins na galing sa mga bacteria, viruses, mga parasite na nagre-react ang ating katawan para mailabas ang mga ito dahil ang mga toxins na ito ay harmful sa ating katawan. Kadalasan ang mga sintomas ay tulad ng mga nabanggit, pananakit ng tiyan, paghilab ng tiyan, loose, watery stool o pagtatae ng malambot at matubig, minsan talagang tubig na lang, no? At kasabay niyan ay ang pagduduwal, pagsusuka, at maaring lagnatin, maari rin naman may pananakit ng ulo, panghihina, even to the point ng dehydration, na maari kang mawalan ng malay kung nasobrahan, no, sa pagdudumi. So, itong food poisoning ay very timely ngayon, tulad ng nabanggit mo. Dahil season ng mga naghanda at malamang may mga nagsharon. At kung ang mga pagkain na ito o mga inumin na ito or desserts ay hindi maganda ang pagha-handle mo, kunyari yan ay nandyan na sa party for 4-5 hours ng room temperature, hindi kayo naka-aircon, tapos iuwi mo sa bahay, hindi mo na-refrigerate, hindi mo freezer, hindi mo man lang ni-reheat, kinain mo kinabukasan or maya-maya ay maaari talagang mag-develop ng food poisoning. Iyon Doc Bien, na-mention mo yung mga sintomas. Minsan medyo mild lang, na-watery lang yung stool mo, di ba? Minsan significant na, nalalagnatin ka. How would you know na food poisoning na to and kailan ka pwedeng mag-medicate sa sarili na bibilin mo lang sa butika or sa tindahan yung gamot at kailan ba yung kailangan mo na magpatingin sa doktor? Ang food poisoning po kasi, lumilitaw yan ng mabilis. Hours lang, madalas 2 to 6 hours after mo kainin yung pagkain na yun, lalabas na yung mga sintomas. At telltale sign yan, lahat ng kumain ng pagkain na yun, pare-parehas kayo ng sintomas. So kung sa bahay, sama-sama yung kinain yung pagkain, lahat kayo, tuloy-tuloy, nag-diarrhea bigla ng sunod-sunod, malamang sa malamang ay food poisoning na ito. Ang food poisoning, dapat wala ka ng antayin pa, no? Dapat ay mag-self-medicate ka na agad. Dahil ang ginagawa lang naman sa food poisoning ay dapat i-replenish mo yung tubig at mga asin na nawala sa iyong katawan dahil sa iyong pagsusuka at pagdumi. Kapag ito ay nagawa mo, mas mabilis mong makiklear yung mga toxins na pumasok sa katawan at mas mabilis kang makaka-recover. Ang wag na wag pong gagawin ay agad magsa-self-medicate, iinom ng pampatigil, ng pagpupu, no? Dahil iniisip nila na yung diarrhea ay masama. Actually po, yung pagdadayarrhea at pagsusuka ay nakakatulong para tanggalin yung mga toxins na nakain or nainom natin. Normal po yun na reaksyon ng katawan. Makakatulong ang mga yun kung pansin mo, nakalima ka na, tuloy-tuloy at may kasama ng panghihina, of course, makakatulong na ngayon yung
pag-inom ng pagpatigil ng pupu o pampabuo ng iyong mga dumi. Pero hangga't sa maaari, tuwing dudumi ay dapat ma-replenish mo kaagad yung nawala na tubig at asin. At hindi po pupuwede na basta tubig lang ang iinumin dahil nabanggit natin may mga asin na kasamang natatanggal sa ating pagdumi. At importante ang mga asin na ito sa tamang paggalaw ng ating bituka. Ang nangyayari po kasi sobrang bilis ng galaw ng ating bituka. So ano yan, no? Kaya may crampy na abdominal pain. Sabi nila parang pinipiga, parang no, yung aking tiyan, sobrang sakit. So yung iba talaga namimilipit na, no? At hindi talaga nila mapigilan, dire-diretso sila sa banyo. No, Parang gripo yan, Dok. Yan. wala may pinipiling oras at sitwasyon. At kapag naramdaman mo yan, yung iba sinasabi nila sobrang sakit po, humihilab. Tapos minsan parang wala na silang mailabas pero nasa banyo pa rin sila kasi nga humihilab, no? At mako-correct yan kung kayo po of course ay magte-take ng mga asin, no? Pero yan ay tini-take natin, meron tayong mga over the counter lang, no, sa mga pharmacies maaari nating bilhin. Dapat nga actually meron tayo sa mga bahay dahil importante. So, hindi to table salt, Dok. Yan. Hindi. Paglilinaw lang. Oo. Although 'no, well ang tinutukoy ko is oral rehydration salts. So meron tayong mga readily available para hindi ka na magtitimpla. Pero actually kung malayo ka sa mga pharmacy, nanghihina ka na, wala kang kasama sa bahay, puwedeng-puwede mo rin siyang gawin sa bahay. I see. Oo, kailangan mo lang ng 1 litro ng tubig. Of course dapat yung tubig mo sana distilled water o kaya pakuluan mo muna ng 3 minuto. Yes. Yung kumukulo na rolling boil ng 3 minuto para to ensure na malinis yung tubig mo. Dahil wag pong kukuha sa gripo lang o baka madumi yung tubig lalong sumakit pa Baka siya. doon na ang galing, eh, no? Oo, posible 'no, lalo na kung nagta-travel kayo sa ibang lugar baka dun sa tubig mo nakuha. So, 1 litro ng tubig, malinis na tubig, pinakuluan o kaya po distilled water, hahaluan mo lang yan ng 4 na kutsarita ng asukal, tapos 1 kutsarita ng asin. Tunawin mo lang siya. See. So, May recipe pala to. Yes, may recipe. Well, DOH po yan, galing yung recipe na yan, no? So, home na recipe kung sakasakali, no? At yan dapat iinumin mo ay 1 baso every time dudumi ka. So, kapag ikaw ay adult o kaya 2 years old pataas, pero kung mas bata ka, kalahating baso lang. Or kung meron ka ng mga readily available natin na oral rehydration salt, 1 sachet sa 1 baso or 5 sachet sa 1 litro ng tubig. Yun pala ang ibig sabihin ng Oresol, no? Yes, oral rehydration salts. Bata pa ako, pinapadalos na yan, di ba? Yan lang pala yun. Oo. Yan din yung common na term, Oresol or ORS, no? Pag nakita niyo sa mga reseta, yun po yun. Yun ay pakete na ihahalo mo lang sa 1 baso ng tubig. Buti may mga readily available na ganyan. Maganda po, meron tayo niyan sa ating mga bahay para anytime na merong sumakit ang tiyan, nagtae, pwede natin yan agad inumin. At kapagka nailabas na ng katawan ang mga dapat ilabas na mga toxins, kukupa din naman pong mag-isa ang mga simptomas. Pero kung sakasakali po na kayo ay lagnatin at ang lagnat 38.9 pataas o high-grade fever, kung may na-experience kayo na dugo sa inyong dumi o kaya dugo sa iyong pagsusuka, nanghihina o sa mga bata lumubog na yung sa may mata at hindi na nakakainom, kunyari kahit napainumin niya ng oras o isinusuka ito, dapat na po ay kaagarang magpunta sa pinakamalapit na emergency room para ma-hydrate kayo doon at para mabigyan ng karampatang lunas. So, ER ba pag hinhydrate ka, Doc Bian, ibig sabihin nun, suero to? Yes, no? Kasi kung ikaw ay nagsusuka, syempre hindi na nila itatry na ipainom yan sa'yo. Kaya Oo kung nga. na-try Lalabas mo din, man, no? oo, lalabas din kasi. So kung sa bahay, nag-hydrate kang mag-isa, nag-try ka naman, uminom ka na ng mga oral rehydration salt ka, so isinusuka mo siya. So hindi na yun magiging epektibo. Dapat na ngayon magkonsulta ka na sa pinakamalapit na emergency room para masweruhan at para hindi ka na tuluyang ma-dehydrate. Kasi ang kalaban mo actually sa food poisoning, more than the infection, ay yung dehydration. Dahil syempre suka ka ng suka at dumi ka ng dumi, mauubos talaga ang iyong lakas, no? Mauubos yung tubig, mauubos yung asin sa iyong katawan. Yun ang delikado, di? Yun talaga ang delikado. Kadalasan, ang mga common na food poisoning naman, humuhupa din after 2 days
Yung iba, hours lang. Kapag nagtagal, dapat of course magpatingin na rin, 'no? For more than 2 days na hindi pa rin nagbabago yung mga simptomas, magkonsulta na po agad. Maaari kayong magpakonsulta sa inyong mga primary care physician o kaya sa iyong general physicians para ma-assess po ang inyong dumi. Baka kasi kailangan ng antibiotic, pero hindi po lahat ay ina-antibiotic. So, yung iba, kapagka ibang klase ng bacteria pala ang nakita, baka kailangan bigyan ng mga antibiotic. Pero Di lahat. hindi lahat. Kadalasan, nagre-resolve po yan mag-isa. Nilalabas din ng katawan mo. Nilalabas din ng katawan. Kaya kapagka nangyari yun, kayong lahat sa bahay, kung meron na nagsimula na gumaling, sunod-sunod na rin naman na kayo nagagaling. Pero no, isa pa po, kung ang apektado ay mga bata, mga babies, 5 years old below, no? O kaya matatanda, 65 years old pataas, o kaya ay buntis. Dapat po, sa unang labas pa lang ng mga simptomas ay magpa-check up na. Kasi, no? oo, no? Dahil sa mga edad na yan, very important ang hydration. No? Kaya, importante na dapat ay namomonitor sila. So, dapat po ay kaagaran yung mga yan, dahil high risk sila, ay dapat po agad sila ipa-check up. Paano kunyari sinabi ng pasyente, Doc Bien, di ba pwedeng uminom na lang ako ng malinis na tubig? Ba't kailan pa yung Orisol na yan? Ang sama-sama ng lasa. Bakit kailangan to, Doc Bien? Saka yung mga salts. I understand you. Dahil kahit ako po, hindi ko po sinasabing masarap ang Orisol. Pero ito po ay kailangan dahil ang mga asin, ang pong dugo natin, ang katawan natin, hindi lang po yan tubig lang ang laman. Meron din po yan mga asin at essential po ang mga asin na yon sa paggalaw ng ating bituka at iba pang mga function ng ating katawan. Very important sila, no? Kahit naisipin mo, asin lang, ano kung itapon mo yung ilang asin mo, no, every pupo. Pero actually po, kung gusto nyong mas gumaling kayo kaagad, mas mag-normalize yung paggalaw ng bituka ninyo, mas humupa yung pagdudumi ng matubig, ay dapat po kaagarang mapalitan ang mga asin na nasa ating katawan. May kinalaman din ba siya sa electrolytes natin? Siya yun. Siya yun talaga. Ang electrolytes na underestimate ng tao, pero pag mababa yan, kung ano-anong masama mangyayari sa No? Dahil ang electrolytes po talaga ay kailangan na kailangan natin sa ating katawan. Pati of course ay yung asukal, no? Kailangan natin yan. Kasi kung every time dumudumi ka, no, nauubusan din naman ng lakas ang iyong katawan dahil wala na siyang sugar, wala na siyang electrolytes. So hindi na siya makapag-function ng maayos. Eto, Doc Bien, so alam na natin ang gagawin natin. Kung immediate, pwede pa nating daanin sa tubig na malinis, tsaka sa Orisol or oral rehydration salts. Kung walang-wala, konting table salt, pwede. Pinch na, may recipe tayo. Oo, 1 teaspoon, 4 teaspoons ng sugar. And kung nag-persist na more than 2 days, patingin ka na sa doktor. Magpatingin na agad. Unless it's a senior or a child that is 5 years old and below. Or pregnant. Or sakit. pregnant. Okay. So yun, alam na natin kailan tayo papatingin. How about prevention? Paano natin maiiwasan to in the first place? Dahil sa totoo lang, kung naramdaman nyo na itong food poisoning na to, it's not the greatest feeling in the world. So, paano, Doc Bien, ang mga matitip mo para maiwasan natin to? Ang food poisoning po ay very preventable. Ang pinaka-importante of course is food handling. Dapat po ay maayos ang paghawak natin o pag-handle natin sa mga pagkain. Mula sa pagluluto nito, sa preparation, hanggang sa pag-store ng pagkain. Simulan siguro natin dun sa preparation, no, bago magluto. Kung kayo po ay nagluluto nung merong itlog, nung merong meat, kung ang pinagtsapan ninyo ng chopping board, no, huwag niyong ihahalo dyan ang mga pagkain na hindi niyo lulutuin. For example, salad, huwag mo ipang-chop yung kutsilyo na ginamit mo sa mga raw na meat. Tapos gagamitin mo rin siya na hindi nahugasan ng maayos sa mga vegetables na kakainin mo, for example, for a salad na raw. Medyo baboy ka rin kung gagawin mo yun. Oo, no? Pero 'di ba na ano nila yun kasi yung ibang tao kapagka hindi naman sila halos hindi naman sa sinasabi natin hindi naghuhugas ng kamay, pero baka hindi tama ang paghuhugas ng kamay. Kung nag-handle kayo ng mga chicken, huwag niyong hahawakan yung ibang, kunyari hinawakan mo yung pot, maghugas ka muna, gano'n, no? At yung tama, obserbahan din po yung tama na cooking time. Kasi baka yung manok may dugo pa,
kinain mo pa rin, Mm. 'no? So, kapag pinrito, 'di ba common 'yan sa mga nagluluto maintindihan 'yan kung frozen yung manok, kahit na ilang beses mo na siyang nilublob sa oil, Oo. parang pagbukas mo, hala dumudugo pa rin. Yes. Lutuin niyo po, 'no, kasi hangga't na hindi fully cooked 'yan ay maaari pa ring magkaroon ng food poisoning. Saka kadiri talaga makikita mo palang may Mm. dugo-dugo yung ano, Oo 'no, kaya kunyari po kumain kayo sa restaurant, 'wag din kayong mahiya na ibalik yon kung dumudugo or kung tingin niyo hindi masyadong luto yung pagkain ninyo. Yes. At susunod diyan of course is yung kapagka luto na siya, paano mo nga ba siya iso-store after? Kasi tayo as Pilipino 'no, medyo malakas talaga tayo kasi kahit sa'min sa bahay, nagre-ref ba kayo ng kanin? Mm. 'Di ba ang, kating kanin sa rice cooker, Yes. pagkaluto niyan minsan ilang oras nandiyan sa rice cooker ta's room temperature. Maaari tayong magkaroon ng food poisoning ng dahil lang doon na iniwan mo in room temperature yung kanin. So pagkatapos kumain, lahat ng sobra dapat ay ilagay sa mga malilinis na lalagyan at i-refrigerate agad. At kung hindi naman din agad kakainin, i-freezer, mas maganda pa 'no, para preserve na hindi madudumihan, hindi mag-develop ng mga magkaroon ng mga bakterya at magkaroon ng toxins yung mga pagkain na ito. At of course, dapat din po obserbahan natin yung tamang pagre-reheat ng pagkain. So, 'wag din po tayong tamarin na init natin yung mga pagkain na dapat nating initin para ma-prevent na kung merong sakaling nabuhay na bakterya doon, ay baka sakaling mamatay kapagka ni-reheat mo ang pagkain. At of course, ang pinakaimportante na advice is, when in doubt, throw it out. Yan ay natutunan ko sa micropara class ko way back in college. Pero kung ikaw ay hindi sigurado kung kailangan mong amuyin at itanong sa iyong kasama, "Puwede pa ba?" The answer is, hindi na, itapon niyo na kung hindi kayo sigurado. Pero tayong Pilipino, yan modus natin, Yeah, pwede ba Puwede pa yan, hindi po naman ano. At speaking of mga puwede pa, please po, kung expired na po ang mga pagkain ay itapon na rin po natin. Alam ko po meron tayong prinsipyo na, "Hindi, okey lang yan, hindi naman nagbago yung kulay, yung amoy, hindi may 6 months pa yan." Oh my gosh. 'Di ba? Kami po ay yung lola namin mahilig mag-stock ng mga delata at pumuputok talaga ang mga delata. Kasi gagawa ng tama ba yung mga bakterya gagawa ng Oo, hangin, oo. tapos yung pressure hindi na kaya ng lata puputok. Puputok siya 'no, na kaya 'no, 'wag na po natin na paghinayangan yung mga ganoong pagkain at itapon na po natin. 'Wag na po nating i-display para maiwasan po natin ang food poisoning. Actually, yung sinasabi ni Doc Bian ayaw ko na lang i-bring up dahil nagpahinga na po, pero may katotohanan po yun. Kasi ho, alam niyo nung 90s, hindi naman dahil masamang tao yung ano, yung lola namin or anything. Nung 90s ho kasi, ang mga pamilya dito sa Pilipinas, hindi pa super dami nun yung naka-abroad, at halos bawat ano, bawat pamilya, baka isa lang yung naka-abroad tapos nagpapadala ng mga balikbayan box. Kasama lagi doon yung mga dilata, yung mga spam, Morte. oil, even 'pag naka-display yun sa bahay mo, ibig sabihin meron ka Oo. kamag-anak na stateside, 'di ba? Tapos i-di-display nila dun sa ano, yung mga shelf na Ate, oo. may salamin para kita ng mga bisita tapos sosyal ka. Eh, siyempre mas gustong i-display kaysa kainin nung lola namin. Yun tuloy ang end, bandang huli na wala nang makikinabang kasi puputok na. Oo, pumuputok po sila, FYI. Pero kung nanonood ang lola namin, mahal na mahal namin kayo. Ano, kwento lang namin 'to na konting icebreaker. Ako, Dovbian, ano, may i-she-share akong isang tip dun sa mga na-mention mo. Sa tinagal-tagal ko na sa mundong 'to, twice pa lang ako na food poisoning, parehong sa labas. Like parehong 'pag kumain ako sa labas, yung isa sa isang Chinese fast food restaurant, ayoko nang sabihin. Yung isa chicken ng specialty nila, pero ano, pero, yeah, sa chop suey nila ako nadali, alam ko kasi pareho kami ng kinain nung kasama ko. Anyway, siguro ang tip dun, maging mapanuri sa ano, sa mga kakainan niyo. Dapat yung may reputation, at 'pag nakita niyong medyo sumasablay na, ano, stay away muna kayo. Kasi minsan 'pag sa restaurant talaga hindi mo maiwasan, medyo busy yung mga tao diyan, hindi nila nabibigyan ng same care and attention yung safety tsaka quality ng food. Basta may mai-serve ka dun sa customer, yun yung unang priority mo, eh. Minsan talaga, hindi maiwasan,
Hindi naman siguro nila intentionless So, tayo. naman. Oo, pero Ibalik niyo naman. kapabayaan. Hindi po luto, gano'n, puwede 'yun. Kaso ang masama, Dok, yan minsan makapal din mukha nila, yung dun sa ano, buti na lang di sa'kin nangyari 'to, sa same Chinese style fast food na yon. Sinerban ba naman yung kasama ko, may ipis ganito kahaba, pansit, tapos pinapapalit niya o pinapa-refund niya, ayaw daw nila, ang dahilan nila, malaking company naman kami, hindi namin gagawin. Eh, yan na nga yung ipis, kuya, sabi ko nga. Tapos sabi, "O sige, papalitan na lang daw yung pansit." Teka, dun din niluto yung ipis na yan, eh, bakit ko 'di ba? Minsan ano, 'pag gano'n you have to vote with your wallet. Sabi nga nila, tigilan mo na yung pagtangkilik sa kanila 'pag ginawa nila yon. So yeah, siguro mas priority yung pagkaing bahay. Anyway, mas healthy yan, 'di ba? Kaysa yung mga nabibili sa restaurant, lalo na kung questionable. Any final words of advice, Doc Miet? Ang food poisoning po ay madaling agapan, pero hinding-hindi po dapat pabayaan. Kung meron po kayong mga simptomas na tingin nyo ay kailangan ng immediate na care, ay dapat po ay magpunta agad sa emergency room para po maagapan ang dehydration. Okay. So yun po, dami na nating natutunan. Thank you so much, Doc Bien, for all your health advice. So kami magpapaalam na muna, saying stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!